Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Salmo, Kapitulo 64, versikulo 1 hanggang 2. Panalangin upang ingatan ng Diyos. O Diyos, ang hibig ko, ang aking dalangin sana'y pakinggan. Sa pagkaligalig dahil sa kaaway, huwag akong hayaan. Ipagtatanggol ako sa mga kapakanat, lihim na sabuatan, niyong mga pangkat ng binabalak pawang kasamaan. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Sa aking pong pagpapatuloy ng aking paglalahad ngayong gabi po ay nasa 64 na kabanata. Sa aklat pa rin po ng mga awit, sa talata 3 hanggang 4, ito po ang nakasaad. Ang kanilang dili katulad ng tabak na napakatalas, tulad ng palasong inaasinta kung sila'y mangusap. Sa kublihan nila, sila'y nag-aabang sa mabuting tao at walang awa nilang tinutudla sa pagdaan nito. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi sa Amang Lumikha ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Salmo chapter 64 verse 5 to 6. Hinihikayat nila ang isa't isa na gumawa ng kasamaan at pinag-uusapan nila kung saan maglalagay ng bitag. Sinasabi nila walang makakakita nito. Nagbabalak sila ng masama at sinasabi, napakaganda ng plano natin. Talagang napakatuso ng isip at puso ng tao. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 64, verses 7 to 8. Subalit ang Diyos na may palaso ray di magpapabaya. Walang abog-abog, sila'y tutudlait, susugatang bigla. Dahilan sa sila'y masamang nangungusap, kaya wawasakin, at ang makakita sa gayong sinapit, sila'y sisisihin. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli tayo po ay narito ngayon para po sa Psalms chapter 64 verse 9 to 10. So sabi po dito, at matatakot ang lahat ng tao, kanilang iahayag ang gawa ng Diyos at kanilang mauunawaan ang kanyang ginawa. Ang matuwid ay magagalak sa Panginoon at manganganlong sa Kanya, at ang lahat ng matuwid sa puso ay magpupuri. So dito po sa verse chapter 9, no, dito po natin makikita yung resulta ng Diyos, no? Talagang matatakot yung lahat ng tao. So, ibig sabihin dito po natin makikita yung matuwid ay hindi po pagkatakot yung makikita nila, no? Hindi po, kumbaga hindi kakakitaan ng takot yung may matuwid na pamumuhay at may relasyon sa Panginoon, kundi kagalakan, no? Sapagkat alam nila na yung pagdating ng Panginoon ay ito na yung pinakamagandang bahagi ng kanilang buhay, na kumbaga wala ng paghihirap, wala na yung mga bagay na mga walang kwenta, no? Bagkos ay yung makakasama yung Panginoon sa mga bagay na inihanda ng Panginoon para sa mga taong matuwid at nagtitiwala. So dito hindi po may tatago yung katotohanan na yung pagdating ng Panginoon ay magdudulot ito ng pagkatakot sa mga hindi kumilala, sa mga gumagawa ng masama, sapagkat ang Panginoon ay tunay nga po na banal at may pagmamahal sa katarungan. So dito kapag malinaw, no, yung kumbaga malinaw yung pagkilos ng Diyos, ay hindi po may kukubli talaga, no, na talagang ang Diyos ay mabuti. At dito ay makikita natin na maiintindihan, no, ng marami na kapag ang Diyos ay dumating, talagang dito po natin makikita na talagang yung matuwid ay mag-uumapaw yung kagalakan. So, ibig sabihin, lahat po na matuwid ay talagang magagalak, no, sa pagdating ng Panginoon. So habang takot para sa iba, yung matuwid ay andun po yung kagalakan. So dito po natin makikita na talagang ang Panginoon ay naghahatid ng kagalakan sa mga namuhay na matuwid at may magandang relasyon sa Kanya. So
Dito makikita din po natin na yung lahat na matuwid, no, talagang andun po yung pagpupuri nila, no. Andun po yung pagpupuri do sa kanilang puso, sapagkat yung kanilang ginawa ay hindi po ito nawawalan ng nasaysay. So ibig sabihin, malinaw po na talagang dapat kilalanin ng tao yung kapangyarihan ng Panginoon, at yung mga hindi matuwid ay mapapahiya po sila. Samantalang yung mga matuwid, sila po ay magagalak at magpupuri. So dito po natin makikita, no, na darating talaga yung time na sabi nga ng Biblia, and you will know the difference, those who serve God and those who do not. Makikita po natin dito yung sumusunod at hindi susunod. Ito po yung tagpo na kung saan yung ginawa mo para sa Panginoon, ito po ay hindi mawawala na sa isa. So muli po, purihin ang Panginoon. God bless everyone.